Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Isang mainit na tanghali po sa inyo lahat. Talaga naman napakaganda ng panahon po natin ngayon. At talagang muli na naman tayong pinagpala na makabalik sa ating pong programang The Baptist Lunch Weekender episode. And today is Friday. Usapan lalaki naman tayo kay shoutout sa lahat ng mga fathers, husbands, and to all our viewers nationwide, worldwide. Keep tuning in. And of course, to the fathers and husbands of our north, south, east, and west corner, magandang tanghali po sa inyo lahat. And welcome again to this favorite noontime show that you have, the Baptist Lunch. Of course, kasama ko ang aking mga nagkagwapuhang co-host. Walang iba kundi si Sir Noel and Sir Rudy Dayan. Magandang tanghali sa iyo, Sir Noel Gumabay, Sir Rudy Dayan. Bati ka muna, Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po sa ating mga masusugid na taga-subaybay ng programang ito. At salamat sa Panginoon na sa oras ito ay magsama-sama po tayo. At binabati ko po ang lahat po ng mga leaders ng tahanan. Ito po ay programa natin. Kung kaya mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano po ang maitutulong po ng bawat isa sa atin sa mga leaders ng tahanan. Binabati ko po ang aming area, ang West Bank family at ang aking family, Sister Cynthia. Magandang tanghali sa iyo at guys, si Pauline at Tricia. Magandang tanghali po. Amen! Sir Rudy! Yes. Magandang tanghali po muli sa ating lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng mga tatay at maging sa mga nanay na nakatutok sa atin sa kanya-kanya mga tahanan and even sa kanilang mga trabaho, magandang tanghali po. Kami po ay muli kasalo ninyo sa tanghalian. Bubusugin kayo sa espiritual na kainan, mga kapatid. At kami may hinandang magandang mensahe para lalo pang pagtibayin ang magandang relasyon ng pamilya sa isa't isa at maging ang leadership ng tatay para sa kanyang pamilya. So tutok lamang po, wag po kayong aalis. At syempre, ang aming area, ang Makati Central Family, magandang tanghali po sa ating lahat dyan. Yep. At i-share ninyo ang link sa mga kaibigan natin. And I do believe kailangan din nila ito. At syempre, sa aking magandang asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo at sa aking mga anak na kasalukuyang naglalaba kasama ang kanilang nanay. Amen. Amen. Maraming salamat. And of course, shout out to all the fathers and north, south, east, and west corner. And ako'y naniniwala, mga kapatid, na sa usapan muna natin ngayong tanghali, patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. By the way, salamat sa mga nanalangin po on the successful trip na meron po kami sa evangelistic meeting doon po sa Kaligtasan, sa CBBC Kaligtasan, Bungabong, Mindoro, kila Pastor Dexter, and really had a great evangelistic meeting. Madami po evangelistic team na pumunta po doon, led by Sir RG Landicho. Ay talaga naman they become a blessing to the place. At marami po ang talagang nadalang bago, may mga bumalik, and prayerfully lahat po yun ay manatili sa simbahan. And of course ay sa aming trip, both papunta at pauwi ay it's a great blessing na talagang God took care of us, and it's a great blessing na nakauwi po kami. Muli nandito sa ating programa. Alright, sa ating po pinag-uusapan, ministry and family. Alright, ministry and family. Alam niyo, ito isa sa mga, again, nandito na tayo, tanggapin na natin, Sir Noel, Sir Rudy. Yes, sir. Ang kalagayan, at let's be honest, no? Tandaan niyo po, pag tayo po, no? I believe you will agree with me on this. Yes, sir. Pag tayo ay nagsasalita, pagdating sa mga tatay at pagdating sa mga asawang lalaki, alam niyo po, this is general. Whether we admit it or not, ay talagang mukha ng lahat eh. Yeah. Di ba? I hope na Amen. unawaan niyo po yung sinabi ko. Kasi, because so that you will understand our position. You will understand our position that we are not here to provoke. We're not here para magpatama. We are not here para maundi na. No, hindi po.
we are here to encourage you so that we can all be the same together para na sa ganun, sa yung susunod sa atin, lalo yung mga anak natin, kung may anak tayong lalaki, you see, ay magkakaroon sila ng tamang sense of wisdom or knowledge na kung saan yung ministry ay malaking tulong sa pagpapamilya. Amen. Malaki ang tulong ng ministry sa pagiging asawa. You see, and the same thing naman, kahit naman sa iyo, Sir Rudy, Sir Noel, parehas naman kayo may babaeng anak. Amen. So, magiging pattern din ng mga anak nyo babae kung sino ang lalaki na kanilang hahanapin. Yes, That's true. that's Amen. right. Amen. So, ang point ko lang dito para sa mga fathers and husbands that are watching right now, it's, alam nyo, we have to accept the fact na talagang sa bagay po na ito, Sir Rudy, Sir Noel, ministry and family, talagang mahirap para, I still don't figure it out why or, why? Bakit parang hirap? Why is it, does it seem so hard para sa atin ng mga husbands, para sa atin ng mga fathers to involve in the ministry? Ganun na ngayon pinapakita ng ating simbahan how important it is sa buhay po natin. You see, lalong-lalo na, especially in the field of keeping our joy in serving our family. Wow. Amen. Pagdating doon sa punto na pinapanatili natin, pagpapanatili ng ating kasiyahan sa paglilingkod sa ating pamilya, kung paano tayo matutulungan ng dyan ng ministry, malaki po ang papel po niyan. Kasi, na kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, lalong-lalo na, tinan po natin ito po, pinag-uusapan po natin dito, bilang isa, ito rin po yung topic namin sa mga wives, sa mga mothers last Tuesday. Ine-extend lang po natin yan para specific yung ating pong mga topic. Hindi po tayo sabog. Hindi po tayo shotgun. Ganyan po ang pastor natin pag mag-preach po sa atin. Hindi shotgun message. Yung pagkaisang butok sa kalat yung titings, lahat na, damay na lahat. Walang tamang segregation na mensahe. Bagamat nauuso yan, mas madali kasi yan hindi ka mag-aaral. Pero kaya ko po sinasabi yan. Dito, yun ay pinag-usapan namin, particularly for the wives and the mothers. Ngayon, pagdating naman dito sa ating mga husbands and mga fathers, how does it help us na panatili natin yung kasiyahan ng paglilingkod natin sa pamilya? Paano tayo natutulungan ng ministry sa bahay na bilang asawa at bilang isang ama? Yan ang pinakamaganda na makita natin dito. And later on, prayerfully, you will find encouragement here para kayo mga fathers, husbands ay mag-involve sa gawain ng Panginoon. So ministry and family, Sir Rudy, let's go to the point. Bilang isang ama, ikaw na mauna, mamaya si Sir Noel bilang isang asawang lalaki. Kasi si Ma'am Cynthia bilang asawang babae. Si Ma'am Marinelli bilang isang nanay. Ito naman, mauna ka na, Sir Rudy. No? Bilang isang ama, paano ba natutulungan ka ng ministry na mapanatili mo yung saya ng paglilingkod mo sa pamilya mo? Amen. Thank you so much, Sir Jao. Okay. So, umpisahan ko muna. Ano na tayo? Tag 10 minutes. Amen. So, umpisahan ko muna para ipaliwanag ko yung tunay na kasiyahan. Magpasensya mo muna ko. Shoutout ko lang. Nakalimutan ko yung shoutout. Lagi natin ginagawa ito. Shoutout sa lahat ng mga kapatiran natin na may business. Yes, amen. Yan. Shoutout. Nakita ko kasi dito Sir Ryan nanonood from Iloilo to. Yan. Shoutout Sir Ryan sa yung business dyan and prayerfully ay pagpalain yan ng Panginoon. And of course, may mga business pa. Rallids Market, Sir Randy Cusare, and marami pa tayo. Indra, Sir Obed, and sino pa tayo? Sir Dan, World Premiere. Yeah. Hermit Salon, ni Brother Joral, ni Ma'am Leila. And Crown Bridge, nila Sir Ronald Viray. Josie Putupao. Lahat yan. Lahat yan ay pinapanalangin natin pagpalain sila ng Panginoon dahil sa yan ay gagamitin ng Panginoon for you to be a blessing at maging involved din kayo sa ministry. Lalong-lalo sa pagbibigay. Kaya namin kayo inabati dito. Hindi sa amin magbibigay sa simbahan sa Panginoon. Alright, Sir Rudy, go ahead. Amen. So, ito yung pinakamaganda doon yung manatili, yung kasiyahan sa loob ng pamilya habang tayo'y pinaglilingkuran ng ating pamilya. Yes. Tsaka ikaw personal Ikaw personal. Yes, yung kasiyahan, paano napapanatili yung kasiyahan mo sa paglilingkod mo sa pamilya? That's right. Amen. So, eto po yan, mga kapatid. Bilang isang, ako manggagawa ako ng Panginoon Amen. Kaya nga sinasabi ko kasi nag-full time ako. Amen. At dahil dyan, ikinukumpara ko lagi na yung aking pamilya ay parang disciple ko rin yan.
Okay? Yeah, that's Kasama yan sa dinidisciple That's ko right. Kung meron man akong unang aalagaan, ay siyempre, unang-una na ang aking pamilya. Amen. Kung paano ako ay masaya, Brother Noel, Yeah. kapag ako'y nakakapag-win ng kaluluwa sa labas, sa ibang tao. Yeah. Ano? At nasirang ko, katapos siya naman ay na tumugon sa panawagan ng Panginoon at sumunod siya sa tubig ng bautismo at nagpapatuloy sa aral, nananatili sa aral. Yan ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Yeah, amen. Amen. Ano? So, lalong-lalo na, mga kapatid, pagdating sa pagiging tatay, ako bilang isang ama sa aking pamilya, kung masaya ako sa ibang tao na sila ay sumusunod para sa Panginoon at sila ngayon ay nag-i-involve na sa gawain ng Panginoon, abay lalo naman na nagiging masaya ako sa paglilingkod ko sa aking pamilya sapagkat nakikita ko na yung aking pamilya rin naman ay natututo na rin sumunod sa gawain ng Panginoon. Yeah. Amen? So, eto, naniniwala kasi ako na kung meron man una akong papahalagahan, walang iba kundi ang aking pamilya Kung meron man akong unang pangangalagaan, walang iba kundi ang aking pamilya. Yeah. At sa bagay na ito, hindi ako dapat basta napipilitan lamang dahil inilagay na sa ating puso bilang isang magulang na pangalagaan ang ating pamilya. Yeah, Siyempre, amen. pangalagaan, kasama niyan, siyempre, yung may kasiyahan habang tayo ay nangangalaga. Okay? Yeah, At ang amen. maganda rito, hindi natin pwedeng iisang tabi ang salita ng Diyos pagdating sa pangangalaga sa ating pamilya. Yeah, Okay? amen. At yung kasiyahan na yon ay patuloy siyempre nag-i-improve yun. Patuloy na tumataas at lalong nagiging mas masaya ang paglilingkod sa ating pamilya, lalong-lalo na nakikita natin yung resulta. Tama yan. Okay? Oo. Yung resulta. Yun ang pinakamaganda ron yung makita mo ang resulta sa iyong mga tinuturuan, lalong-lalo na ang ating pamilya. Yeah, amen. Kasi kung tayo ay isang teacher, kung tayo ay isang teacher, ako'y naniniwala na ang teacher ay masaya kapag ang kanyang mga mag-aaral o kanyang estudyante ay natututo. Yeah, tama yan. At hindi lang basta natututo kundi talagang nagiging masunurin pa ayon sa mga aral na kanilang natututunan. Yeah. So yun pinakamasaya dun Kaya nga ganun na lang din naman ang kasiyahan na meron tayo na dulot ng ministry. Kasi ito yun kapatid ang ministry hindi mo maitatanggi na talagang nagdudulot yan ng kasiyahan. Tama yan. Oo. Dahil bunga na yan, tulak na yan ng pagmamahal mo sa gawain ng Panginoon, Yeah, sa Panginoon amen. mismo. Yun yung nagtutulak niyan na dahil mahal mo ang Panginoon, minamahal mo na rin ang gawain ng Panginoon. Yeah, amen. At kasama sa gawain ng Panginoon na yan ay yung ating pamilya. Kaya nga masaya at hindi mo dapat, sabi ko nga nung isang araw, hindi mo dapat sukuan. Kundi mas ipaglalaban mo kasi pamilya mo na yan. Yeah. At kung ipaglalaban mo yan, ay hinahanap mo naman talaga naman. Hahanapin mo yung true happiness sa loob ng pamilya. Amen. Alam mo, eto si John, mga kapatid, si John, Brother Noel, merong magandang talatang binitawan si John dito sa 3 John chapter 1 in verse number 4. Ang sabi dyan, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Yeah, amen. Ay, napakagandang talata. Amen. So bilang isang ama, ako'y naniniwala, meron pa ba nahihigit na kasiyahan na nararamdaman ko na nakikita ko na ang aking pamilya, ang aking mga anak bilang isang ama ay nakikita akong lumalakad ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yeah. Hindi Amen. po ba? Kung masaya nga ako na nakikita ko yung iba, yung hindi ko naman kamag-anak, at pinagpapala sila ng Panginoon, abay lalo namang nagiging masaya ako sapagkat mismo yun ay nanggaling na mismo sa akin. Yeah, tama Pamilya yan. ko na yun Kaya ganung kasaya. Bakit ka mo? Mas na-accomplish, ibig sabihin, mas namimit natin yung purpose ng pagiging tatay natin. Yeah. Okay, bakit? Amen. Kasi ang pinaka-purpose natin, yung i-lead talaga yung pamilya natin sa Panginoon. Yeah. At kaya nga, ang sabi sa Book of Proverbs, chapter 7, in verse number 1, My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Mga kapatid, napakagandang talata, di po ba? Tayo bilang mga magulang, ako'y naniniwala na
wala tayong ibang layunin kundi mapaganda ang buhay ng ating anak. Yeah, amen. At dahil dyan, siyempre, kung habang nakikita mo proseso, unti-unting nababago ang iyong anak, abay, lalo kang nagiging masaya. Mas nagiging, alam mong, lumalakad sa katotohanan ng iyong anak eh. Meron pa bang hihigit dyan? Sabi ko nga kung nakikita mo naman na yung mismong lahi mo o yung mismo galing sa'yo, ay nakikita mo na nagiging masunurin din sa Panginoon. Yeah, amen. Katulad na, yung ipinakikita natin sa kanila ay ginagaya at sinusundan nila. Abay, pambihira. Abay, kakaiba. Malaking Iba kasiyahan na yun. Malaking kasiyahan. Yeah, amen. Kakaiba talaga. Kakaiba Amen. talaga. Hindi ka lugi. Pero yun ang ano doon Kitang-kita mo na agad yung tubo. Ang tawag po natin doon sa madaling salita, pagpapala. Amen. Tunay na pagpapala. Yeah. Na talagang hatid ng Diyos, bigay ng Diyos sa atin. Yeah, At amen. isipin mo, ang ganda ng talata, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth, Yeah, mga kapatid. amen. So, yung marinig mo lang at makita mo na yung mga anak ay naroon, sinusundan ang magandang testimony mo. Yeah, amen. Aba, pambira, mas lalo mo pang gagalingan. Bakit? Amen. Nagtinutulak. Pambihira talagang. Nakikita mo yung kinabukasan. That's right. Yeah, amen. Kitang-kita mo na Kitang-kita mo na In fact, di ba, kaya nga ako bilang magulang, kaya ako pumasok sa ministry dahil gusto ko una maging magandang halimbawa para sa aking pamilya. Amen. Para sa aking mga anak. Bakit Yeah. kamo? Kasi ayaw kong makita nila sa akin ang mali kong gawa. Ayaw kong makita. Dahil naniniwala ako na kapag nakita nila yon, maaaring yon ang ma-pick up nila. Yun ang makuha nila. So, Amen. hindi po pwede kako yun. At salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng liwanag ng kaisipan ng Panginoon kung bakit kailangan natin manangan sa salita ng Diyos. Yun ang pinakamaganda doon. Binigyan tayo ng liwanag. Ngayon, kaya, nung tayo'y nangarap na magkaroon ng magandang pamilya, siyempre, yung pattern ng Panginoon, yung ating susundin. Yeah, Which is, tama yan. kaya nga, pinasok natin ang gawain ng Panginoon kasi una, na-prove natin sa ating sarili na ito nga ay talagang tama at maganda, kaya-aya, magandang buhay. Amen. Dissenting buhay, kapatid. Dissenting buhay. Sino bang aayaw sa isang dissenting pamumuhay? Di po ba? Tama. Maari yung iba ay gusto rugged. Pero iba ang dissenting buhay. Yeah, Iba amen. ang dissenting buhay. Yeah. Hindi ibig sabihin na wala kang pera o konti ang pera mo, hindi mo kaya mabuhay ng disente. The best na, sa totoo lang, dito sa simbahan, simple lang Yeah. Pasukin mo lang ang gawain ng church, magkakaroon ka na agad ng disenteng buhay. Tama yan. Basta tutuhanin mo Tutuhanin mo. Huwag Amen. mong dayain. Sigurado po yan, magkakaroon ng disenteng buhay. Yeah. How much more, mga kapatid, na yung aking anak, walang perpekto, walang perpektong amen. tao. That's Wala true. pong perpekto. Proseso po ang pagtuturo. Pero yung kasiyahan bilang isang magulang na nakikita natin na yung ating anak, unti-unti nang natututo, magpapagupit ng katulad ng gupit ko. Yeah. Wow, sa mga Yeah. lalaki. Amen. Tapos Amen. magre-request pa yan ng gel. Wow. Oh, wow. Papa, gusto ko yung ganyan din sa'yo. Tapos Yeah. bigyan mo rin ako ng gel. Yun. Alaala ko yung mga ganyan. And then yung mga anak ko, sasabihin ng anak kong mga babae, pa, gusto ko rin ng katulad ng kay mama, yung may palda siyang ganyan, kulay brown. Wow, amen. Kulay blue naman That's yung good. akin. Ay, napakaganda, pakinggan. Mhm. At pag sinabi pa, gusto ko rin ng Bible, Wow. ibili mo rin ako ng Bible. Amen. Wow. Hindi ba, napakaganda. Yeah. Abay, bibihira yung ganong uri ng bata. Amen. Na andoon na yung kagalakan na bigyan mo rin siya ng Bible kasi may Bible ka. Amen. Hindi mo ba? At ang matindi nito, eto ngayon. Siyempre, bilang isang magulang, ako, sabi ko nga, gusto kong magamit ako ng Panginoon na epektibo. Yeah. Kaya pati sa pag-aaral sa Bible School ay pinasok ko. Amen. Okay? So, hindi rin ako nagtataka. Hindi nga ako nahirapan na sabihin sa kanila na mag-aral din kayo. In fact, nakalagay na sa kanilang listahan na sila rin talaga ay mag-aaral. Amen. At biyaya naman ng Panginoon, 3 na rin po ang estudyante ko. Amen. Hindi po ba biyaya po yan. This is, doon pa lang masaya na po ako.
At nakikita ko na yung dulot nito, yung dulot ng ginagawa ko, hindi napuputol ang kasiyahan na dulot ng ministry sa atin. Yeah, amen. Kasi nagmula yan sa gawain ng Panginoon. Itrinato kasi nating maganda at mataas ang gawain ng Panginoon. Amen. Kaya therefore, yung ating mga anak, itrinatrato rin nila na yung salita ng Diyos at yung gawain ng Panginoon ay mataas din ang kanilang pag-estima. Yeah, Kaya amen. doon sa bagay na yon, hindi na po tayo lugi. Maaaring isang araw, pipikit ang aking mga mata. Aalis ako, maaaring lalayo ako, pupunta ako sa ibang lugar. Pero hindi na ako nangangamba kasi alam ko na meron akong anak na nananangan ayon sa turo ng salita ng Diyos, nananangan sa katotohanan. Amen. So yan yung kasiyahan na meron ang isang magulang, kapatid. And I do believe, sabi ko nga sa inyo na mga tatay, walang ihigit na kasama ang inyong mga anak, hindi po ba? Masarap kasama sa kapihan, masarap kasama sa kulitan ang ating mga anak. Mas lalong masarap kasama sa gawain. Amen. Di ba? Pag nag-e-area, makita-kita ko lang, pag nag-e-area dati sama-sama talaga kami. As in talagang iisang lugar lang, iisang street lang Pero kasi dahil ngayon, malalaki na rin sila, may kanya-kanyang ministry na rin silang hinahawakan. Amen. At meron ng area. Kaya amen. sila na rin yung tumitirada sila na nag-limit sa mga young people natin sa area. Which is, magiging natutuwa tayo dahil pag nag-report, Papa, ganito ginawa namin, ganito ginawa namin. Hindi ba magiging masaya tayo kung ganyan ang binibilang ng anak natin? Amen. Hindi nagbibilang ng mga bagay-bagay na panglasada, kundi kaluluwa ang binibilang. Amen. Okay, totoo naman kapatid. Kaya sabi ko nga, ito yung bagay na dulot pag ang isang tatay merong mataas na pagtrato o pag-estima sa gawain ng Panginoon. Kasiyahan ang dulot niyan. Kasiyahan ang dulot niyan. At syempre, dadalhin mo yan sa loob ng iyong pamilya. Sabi ko nga, walang ibang unang makikinabang niyan kundi ang pamilya mo. Dahil kung paano ka naging masaya para sa iba, lalo kang magiging masaya kapag ang pamilya mo na ang nakikinabang ng mga bagay na ito. Amen. Kaya manatili lang tayong tapat. Amen. Manatili lang tayong tapat at magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Pahalagahan po natin yung ministry ng Panginoon at itrato talaga natin na ito ay isang gawain na bagamat hindi tayo karapat-dapat ay inilagay tayo dyan upang pangasiwaan ng bagay na yan. Isang opportunity na ibinigay ng Panginoon sa atin sa biyaya ng Diyos. So, mga kapatid, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Mga kapatid. Kaya talaga naman, talagang magpapatuloy ka na ipakikita mo pa yung katapatan mo. Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Amen. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Kung ako, nakikita ko yung aking mga anak, nandyan na, nasa gawain na rin katulad ko. Amen? Amen. Abay, pambira. Alam ko, darating ang araw, mas magbubunga pa yan at mas may gagawin pa ang Panginoon sa kanila. Amen. Amen. Kasi yun talaga yun Hindi mo maiisang tabi yun. At tunay na kasiyahan na hahanapin mo. Kapag nakita mo nagtatagumpay ang iyong mga anak, lalong-lalo na mayroong mataas na pagtrato sa gawain ng Panginoon, hindi makamundong bagay ang kanila pinagkakabalahan, maniwala ka, iba talaga ang sayang hatid nito. At hindi mo hahayaan na mawala ang bagay na ito. Amen. So, thank you so much sa inyo mga kapatid. Alam niyo, napakaganda nun, Sir Rudy. Mamaya, i-follow up natin yan. Diretso tayo. Sir Noel, sa pagbilang isang asawa lalaki naman, ito maganda. Amen. Maraming salamat, Sir Jow. Maraming salamat, Sir Rudy, sa isang napakagandang ibinahagi nyo sa bilang isang ama ng tahanan. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, katulad ng sinasabi ko na binata pa lamang ako ay ipinalalagin ko na dito ako makakapaghanap ng mapapangasawa dito sa ating church. At tinugon ng Panginoon yung yung aking panalangin na yon. Kaya binigay sa akin si Sister Cynthia. At ako po mga kapatid ay bagong mananampalataya pa lamang po ako ay ninais ko na mag-involve sa ministry. Ano po? Bakit? Dahil nakita ko po yung kagandahan na nasa ministry. At nung nagkaroon po ako ng
pinagkalooban na nga po ako ng sarili kong pamilya, ibinigay na po sa akin si Sister Cynthia, ay ang pangarap ko talaga ay kami at ang aking pamilya ay magkaroon ng involvement sa gawain ng Panginoon. At ako naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kadakilaan niya sa ating buhay na talagang yung ramdam ko, kita ko talaga yung pagkilos ng Panginoon sa aking buhay bilang isang husband. At tanging salita lamang po ng Diyos, mga kapatid, ang siyang nagpapatibay ng relasyon natin sa ating pamilya. At katulad nga po ng sinasabi po rito ng Bible sa Ephesians 5:25, sabi rito, "Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it." At mga kapatid, bilang isang asawang lalaki, bilang asawang lalaki, ay nung ako po ay nag-asawa, ay buong buhay ko na pong ibinigay yung aking buhay sa aking napangasawa kay Sister Cynthia. Kaya nga po, nakita ko doon talaga yung pangangailangan namin ay talagang ibinibigay ko. At higit sa lahat ay yung salita ng Diyos na siyang nagpapatibay sa aming relasyon ay talagang gusto ko na makita sa akin personally yung salita ng Diyos na aking ipinamumuhay sa loob ng aming tahanan. Upang sa ganon ay lalo pang maging maganda at matibay ang aming relasyon. At mga kapatid, wala naman pong mag-asawa na hindi nagkaroon ng problema. Ang kagandahan lamang po, kapag nandito po tayo sa church, ay magkakaroon ng madali ang solusyon. Kapag napakinggan natin yung salita ng Diyos na siya magkokorek sa ating mga suliranin sa loob ng ating tahanan. At salamat sa Panginoon na sa ministry din kami nagkakilala ni Sister Cynthia. At salamat din sa Panginoon na pinagkalooban kami ng 2 anak. Pinagkatiwalaan kami ni Sister Cynthia ng 2 anak na kung saan ay ito naman po ay aming hinuhubog upang sila rin po ay magkaroon ng kasiyahan na maglingkod sa Panginoon. Na maramdaman nila yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay bilang mga anak. At mga kapatid, napakaganda na yung salita ng Diyos ang siyang ating laging batayan ng ating pagsasama sa loob ng ating tahanan. Kaya nga pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon na ano man ang mangyari ay kinakailangan natin mahalin ang ating asawang babae, no? At katulad din po na mayroon din kautusan ng ating Panginoon sa mga anak, sa mga anak na sabi rito na bilang mga magulang o bilang asawang lalaki ay sabi rito ng Bible sa Proverbs 22 verse 6 na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya nga napakahalaga na kung gaano nating kasaya na i-disciple yung ating yung ating area o kay mga ibang kapwa nating Kristiyano ay mas higit na magkaroon tayo ng kasiyahan na i-disciple natin ang ating pamilya. Lalong-lalo na po yung ating mga anak kasi very critical po ang mga bata sa panahon na ito. At lalong-lalo na kapag nasa hustong edad na sila, nasa tamang gulang na sila, ay mahirap na po turuan ang mga bata. Kasi may tendency po yan, malaki ang tendency na hindi sila susunod sa atin. Ngunit kung kaya kapag bata pa lamang sila, ay hinuhubog na natin sila para na sa ganon, yung sa kanilang pagtanda ay meron silang maayos na kinabukasan, lalong-lalo na katulad nga ng sinasabi mo, Sir Rudy, kanina, na wala ka ibang kasiyahan na makikita mo
ang iyong mga anak na sumusunod sa iyong yapak. Amen. Kaya nga, That's right. bilang isang ama ng tahanan, mga kapwa ko husband, mga kapwa ko asawang lalaki, no, na kinakailangan na sa atin mismo makikita kung ano ang nais natin na pupuntahan yung ating mga anak. Kaya nga, napakahalaga na sa loob ng tahanan natin, mga kapatid, ay i-apply na natin yung ating salita ng Diyos na ating napapakinggan, lalong-lalo na sa ating mahal na pastor. At isang malaking kasiyahan ko na ang aking si Sister Cynthia ay may involvement sa ministry ng ating simbahan. At yung aking anak, si Pauline at Tricia, ay nagagamit din sa gawain ng Panginoon. Amen. At lalong-lalo, kahit hindi namin kasama physically, si Sister Pauline, ay nakikita ko na nagagamit siya sa gawain ng Panginoon. Dahil nasa sa malayo siya, naghahanap buhay siya, ay na nakikita namin na siya ay nagbibigay ng tithes and offering. Amen. At nakikita ko yung pagmamahal niya sa Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa niya sa gawain ng Panginoon. At gayon din naman si Tricia. At alam mo, ako po ay natutuwa na tuwing linggo ay siya po yung nagda-drive ng aming sasakyan at naghahakot po siya ng mga tao sa area. Wow. At naghahatid ng mga bisita at ng mga tao sa aming sektor. At yun yung sinasabi mo, Sir Rudy, na wala kang kasiyahan na marinig at makita yung ating mga anak na lumalakad ayon sa ating nais. Yes. Kasi Amen. sa totoo lang, mga kapatid, hindi po natin habang buhay makakasama ang ating mga anak. Kaya nga po, dapat po makita po na lang natin yung ano ang kanilang tatahaking buhay. Kung hindi po makikita sa atin ng ating mga anak, yung pagmamahal natin sa Panginoon, pagmamahal sa gawain ng Panginoon, ay ano po ang i-expectin natin sa kanila. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, bilang isang leader, bilang isang asawang lalaki, ay kinakailangan natin proteksyonan yung ating pamilya. Kapag nakikita natin sila na lumalayo na sa kalooban ng Panginoon, at meron silang bagay na may bagay silang nagagawa na kung saan hindi natutuwa ang Panginoon, bigyan po natin sila ng warning. Wag po natin silang sang-ayunan. No? Alam mo, minsan, sa isang maliit na bagay, kapag sinang-ayunan natin ang ating mga anak, at wala man lang silang narinig sa atin na warning, mga kapatid, malaking pananagutan natin yan sa Panginoon. Kasi alam naman natin kung ano po yung kalooban ng Panginoon. No? Kaya nga, ipakita natin mismo sa ating mga anak na tayo ay talagang minamahal natin ang Diyos, na sa Diyos lamang tayo nagtitiwala at sa Diyos lamang tayo umaasa upang sa ganon, mga kapatid, ang ating mga anak ay tutularan tayo. At salamat naman sa Panginoon na si Sister Cynthia ay hindi po kami magkasalungat ng prinsipyo pagdating sa pagpapalaki ng aming mga anak. Kasi sabi ko nga sa kanya, mag-iingat ka kasi kung ano ang nakikita sa iyo bilang isang nanay ay malaki ang posibilidad na gagayahin ng inyong mga anak. Lalong-lalo na kami, pinagkatiwalaan ng 2 babae. At isang araw, magtatayo rin sila ng isang makadiyos na pamilya. At nasa stage na ako, Sir Rudy, na pinapanalangin namin ni Sister Cynthia na sila ay magkaroon ng godly family. Amen. Na kung saan hindi man kami perpekto ni Sister Cynthia, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali, pero hindi po kami nagsasawa, mga kapatid. At isang malaking kagalakan ko bilang isang asawang lalaki na ituwid ang aking mga anak, ang aking pamilya, at makita nila yung kasiyahan at kagalakan
na nasa ministry. At alam nyo, hindi sa lahat ng oras ay nakakapuntos tayo sa Panginoon, Sir Rudy. Yes. At habang malakas tayo, mga kapwa ko, asawang lalaki, ay sikapin natin na magkaroon tayo ng pagkakataon na makapuntos sa Panginoon upang yung ating mga anak ay hindi na sila mahirapan. Hindi na sila mahirapan na mahalin ang gawain ng Panginoon. Kaya nga, salamat sa Panginoon, lalong-lalo na, labis-labis ang pasasalamat ko sa ating mahal na pastor na kung saan ay talagang hindi siya tumitigil mag-isip ng mga programa patungkol sa gawain ng Panginoon upang ang pamilya, ang buong pamilya ay magkaroon ng kasiyahan at kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, kapag hindi nakita sa atin mga asawang lalaki at gayon din sa mga asawang babae, kapag hindi nakita sa atin ng ating mga anak yung katapatan natin sa paglilingkod sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa gawain ng Panginoon, pagmamahal natin sa Diyos, ay mahihirapan tayo. Kaya nga, habang dito pa sa puder natin, mga kapatid, lagi nating bibigyan sila ng warning. Huwag natin pahihintulutan na magkaroon sila ng masamang kalagayan bago natin sila tuturuan. Pag nakita natin na mapapahamak sila, huwag kang mag-atubili na bigyan mo sila ng warning upang sa ganon ay nagagampanan natin yung ating tungkulin na siyang ibinigay sa atin ng Panginoon na pangunahan natin ang ating mga pamilya. Kaya ako, personally, masaya ako na ang aking pamilya ay sama-sama kami na naglilingkod sa Panginoon. At talagang nakikita ko kung paano sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid, kinakailangan natin na i-disciple natin, bantayan natin yung ating mga anak kung talagang marunong ba talaga silang makipag-usap sa Diyos. No? Minsan hindi natin napapansin yan, mga kapatid, na nagkakanya-kanyang panalangin na lamang tayo. Minsan i-gather natin yung ating family at pakinggan mo kung paano manalangin ang iyong asawa. At pakinggan mo kung paano manalangin din yung ating mga anak. Of course, kapag wala tayong maayos na relasyon sa Diyos, ay baka mamaya sa atin makita yung kahinaan ng ating pananampalataya. Kaya nga, wala nang ibang kasiyahan sa ating mga asawang lalaki na nakikita natin ang ating pamilya na nagsasama-sama tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat, Sir Joe. Alam mo, Sir, ito yan eh. Particularly, I just want to share mine. No, sa akin, paano natutulungan ng ministry? The question is, ito po yung tanong natin para maliwanag po sa ating lahat. Ang question po natin, no, para sa mga fathers, listen to this, and husbands, anong naitutulong ng ministry para mapanatili yung saya ko, personally, pagdating sa paglilingkod sa aking pamilya? Alam nyo, one of the things na natutunan ko sa ministry is to live an organized life. Yeah. You see? And yung tinuro yan, of course, tinuro ng Father kayo sa akin, tinuro yan ni Pastor Hill sa amin, part of the training po yan, and na-enhance pa lalo yan ng ministry. Lalo-lalo na ako, as an area leader, I have to make it sure na organize yung galaw sa area because it's God's people. We are God's people. Amen. So, ganun din naman, pagdating po dito, sa loob, sa mga ministry. So, yan yung isa sa mga kaya nga I enjoyed the doing service for my family because the ministry is reminding me, ito yung ginagawa mo para sa Panginoon na makakatulong ng malaki sa pamilya mo. Kaya may joy, tuloy-tuloy yung joy ko doon. Sir Rudy, Sir Noel, tuloy-tuloy yung joy ko doon is because of what I learned from that ministry. Particularly sa iyo, Sir Rudy, anong particular sa ministry na ginawa sa iyo ng ministry para mapanatili yung saya na yan? Amen. Particular lang. Katulad doon sinabi ko because yun lang yung pinag-uusapan natin eh. Mas nakita ko bilang tatay pala, bilang tatay, mas nakita ko kasi ang ministry nagturo sa akin na mas lalo kong pahalagahan ang aking pamilya. Yeah. So yun yung nakita ko. Kung paano sabi mo na i-organize ang buhay o ang pamilya, sa akin mas lalo kong dapat ipakita o ipinakita ng ministry na higit kong dapat pahalagahan ang pamilya ko. Kasi pinapahalagan, tinuro ministry sa atin, pinapahalagan din ang tao. Yeah, amen. So, yun yung ano doon eh. Yun yung pinaka ipinupunto ko. Kasi
Sabi ko nga, kung masaya ako na nakita ko Yeah. na nabago ang ibang tao, Yeah. abay lalo Pamilya akong ko pa. nagiging masaya kung nakita ko ang Yo, aking pamilyang yo, tao. amen, Kaya amen. yung pinakapunto ko doon. Yeah. At syempre, ang nagtulak niyan, syempre yung pagmamahal natin sa Yeah. Panginoon. Yes. Yung pagmamahal natin sa Panginoon na siyang nagbigay din ng kasiyahan sa atin. Yun. Yeah, amen. Nagbigay siya ng kasiyahan upang gawin natin ang bagay na ito. Kaya Amen. na-develop na-develop ng Yeah, ministry yung na-develop pagmamahal That's at yung right. pagbibigay importansya. Sir Yeah. Noel, sa iyo, sir, Yeah. yung particular na ano sa iyo ng ministry. Ang aking natutunan at siyang nagpapanatili sa ministry ay yung pagmamahal sa Panginoon. No? At nakikita mo mga kapatid, kapag mahal mo talaga ang Panginoon, ay talagang mamahalin mo yung Asawa mo. yung pamilya, yung asawa mo at yung mga anak. Amen. At of course, ay hindi mo may isasantabi na mamahalin mo ang iyong kapwa Kristiyano. At mga tao, lalong-lalo na yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya napakalaking bagay na talagang maranasan natin sa ating buhay yung totoong pagmamahal sa Diyos. Upang sa ganon, magkamali man yung ating pamilya, ay mananatili yung pagmamahal. Particular sa asawa. Kasi asawa yung topic mo. Sa asawa, particular. Sa asawa, particularly sa asawang babae. Kasi, syempre... Makinig mo tayo, Palos, kasi para hindi- ma-develop tayo dito. Kasi sa ating mga husbands, minsan kasi, Sir Noel, dyan tayo na-atake ng amen. ng pride. Huwag nating Yeah. isang tabi. Kaya ayaw natin, isang tabi natin yung ministry. Di na atin alam, yung ministry pala ay magtuturo sa atin na mahalin. Katulad ng sinasabi ni Sir Noel, Yeah. mahalin pa yung ating asawa. Sabi mo nga kanina, Sir, naalala ko lang, pumasok kasi sa isipan ko. Sinabi ni Sir Noel kanina na kahit ano pang mangyari. Yeah, amen. Eh ngayon, Sir, Amen. ano ba? Kahit anong mangyari ngayon, iwanan ng asawa. Yun ang Pag hindi na nagustuhan, bitawan. Yan, so yan. Yan ang solusyon ng sanglibutan ngayon. At talagang salamat sa Panginoon na may salita ang Diyos na kahit anong mangyari, Yeah. kaya walang makakapaghiwalay sa Totoo yan. atin sa pag-ibig ng Panginoong. At kinakailangan natin na talagang unawain, ipanalangin. Yeah. Alam niyo po, napakahalaga ng panalangin eh. Kaya nga, kapag anumang problema ang dumarating sa atin, mag-asawa, Yeah. ay talagang kinakailangan mo lumuhod sa Panginoon. Yes. At pag nakikita mo naman na mapapahamak ang iyong may bahay, ang yung iyong asawa, ay huwag kang magpatumpik-tumpik na warningan siya. At Yeah. least mayroong naririnig sa'yo na warning. Yun yung At, pagmamahal. Yun yung pagmamahal. Protection natin yun sa ating may bahay. At sumama ng loob ng ating may bahay, at least na may nasabi ka patungkol sa kanya na dapat niyang i-improve at itama upang sa ganon ay magkaroon siya rin ng unang-una, mag-benefit siya na magkaroon siya ng Yes, magandang that's it. relasyon sa Diyos. Kaya nga, napakahalaga talaga na makita sa atin yung pagmamahal ng ating Man. Panginoon sa atin, lalong-lalo na sa atin, mga asawang lalaki. Kasi talagang kung meron mang maiinitin sa loob ng tahanan, walang iba kundi yung mga kalalakihan, Brother Yeah. Rudy. Ano? Yeah. At katulad nga ng sinasabi mo nung nakaraan na talagang sinasabi naman ng Biblia na ang ating mga may bahay ay isang weaker vessel, no? Kaya Yeah. kailangan natin sila unawain. Kaya nga Yeah. ipakita Yeah. natin sa kanila yung totoong pagmamahal. Bago natin mahalin yung ibang tao, ipakita muna natin yung pagmamahal natin sa ating pamilya. That's why, alam nyo kasi yung pinag-uusapan natin dito, nila Sir Noel and Sir Rudy, napakahalaga po dito. Alam nyo po kasi, kaya po namin sinasabi, because we want to encourage you na huwag nyong itabi yung sarili nyo sa Yeah. ministry. Amen. You see, kasi pag the more na umiiwas kayo, the more na nag-iiwas po tayo sa mga fathers, husband, the more na nag-iiwas tayo mga sirs, sa pag-improve natin sa pagiging asawang lalaki Yan. at pagiging ama. Yeah, You amen. see, yan yung point po dyan. At tawa nga ako, sinabi ni Ma'am Genesis, hindi po ibablock. Huwag niyong ibablock yung asawa ninyo. Asawa mo na, ibablock mo pa. Ikaw talaga, Ma'am Genesis. Huwag niyo ibablock. Yeah? Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid. It's because of the reason na, again,
i-set aside natin. Ang Yeah, pagiging amen. lalaki, para sa atin mga asawang lalaki at fathers, ang pagiging lalaki, tanggapin natin kung ano yung kinakailangan nating ikalago. Amen. Huwag yung maglalagay tayo ng rason. Kaya pero ako kasi ganito sa amin eh. Kasi ganito sa amin eh. Well, pamilya ko to. Hindi po kami nagsasalita sa inyo para yung nangyayari sa pamilya namin ay isiksik namin sa inyo. Yeah, Bagkos ang amen. pinapatunayan po namin dito mga kapatid, ay yung nangyayari sa pamilya namin ay pwedeng mangyari sa inyo kung Amen. susunod kayo sa salita ng Panginoong Hesukristo. Amen. Yan po Amen. yung aming ibinabahagi sa inyo. Kaya lang talagang para sa preaching yan, there are times that we emphasize the sin para hindi na po tayo dumating doon sa pagkakataon po na yun. Amen. You see? Kasi minsan sabi ko nga ito actually, nung napunta kami doon sa Ramos, ay sa Mindoro, meron na naman ako nakita na talagang if you're going sa young people ko yun ito eh. Pero ang point dito is pagka nakita kasi ng Diablo na, like for example, nakita ng Diablo na you're giving him an opening. You see, parang boxing yan eh. Totoo yan. Pag ang boksingero, pinakita mo ng opening sa guard mo, ay talagang isisingit niya yung kamao niya doon. Totoo yan. Di ba? Babanatang ka talaga niya. Ang sinasabi ko lang, para sa atin mga fathers, huwag nating pahintulutan na magkaroon ng opening ang Diablo sa pamilya natin. That's true. Amen. And that's the point why we have a ministry. Sa asawa natin, huwag nating pahintulutan na bigyan natin ang Diablo ng opening sa marriage natin. Yeah, amen. Huwag natin na mabigyan ng pahintulutan na ang Diablo ay magkaroon din ng opening sa fatherhood natin. So, kaya ko sinasabi po yan mga kapatid, kasi for example, ano po ang makakapag-enhance niya? Kaya nga nagbigay kami sa inyo ng particular eh. You see, particular na ginagawa ng ministry sa amin na pwede mangyari sa inyo. Pag mag-aaral, pag pumasok kayo sa ministry, you involve yourselves in the ministry, sabi ko nga, matututunan natin on having an organized, you see, having an organized, a movement. Hindi yung tira-bahala na lang. You see? At mas may enjoy mo pagka-organize yung galaw. Tama yan. Di ba, sir? So, gano'n naman din. Si Sir Rudy, yung importansya at inuruan siya ng ministry na magpahalaga sa tao. Kaya the more na lumalago siya sa pagpapalago ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak. At ito naman, si Sir Noel naman po, ay nagsabi po sa atin ngayon na sa ministry, tinuruan naman siya na mahalin palalo ang Diyos. You see, the more na nakatulong sa kanya, na sa kanila pong mag-asawa, sa kanya pong asawa, ay mahalin pa lalo ang kanyang asawa. Yeah. Because Amen. yun yung nakapattern sa Book of Ephesians. Yeah, amen. You see, na sinasabi ng Biblia, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Amen. Okay, maliwanag po yun. Kaya pag ministry, tutulungan kayong mahalin ang gawain ng Panginoon, ang simbahan, then therefore, mas lalo, yung sinasabi ni Sir Noel kanina, mas lalo mong mamahalin yung asawa mo no matter what. Yeah. Kasi minamahal tayo ng Panginoon Jesucristo despite po pagkapalpak. O pagka ating pagkapalpak. See? So, ganun din sa atin. Kaya inuulit ko mga kapatid, mas may enjoy ninyo ang ministry nyo sa pamilya nyo. Mas may enjoy po ninyo ang inyong serbisyo sa inyong pamilya. You see, kung kayo po, ito po itandaan po natin, kung tayo po ay mag-i-involve pa sa gawain ng Panginoon, because sabi ko nga last Tuesday sa mga mothers, ito yung natin eh. Ito yung ating pampalago. Ito yung pang-advance. Sabi ko nga sir last Tuesday, Sir Rudy, Sir Noel, parang sa pagbibinata, mula sa pagkabinata, inangat ka pa eh. Yeah, amen. Mula sa pagkabinata, inangat ka ng panibagong level. Ano yun? Bilang isang asawa. Yeah, amen. Ngayon, bilang isang ama naman, kung may anak ka na, inangat ka ulit into another level ng pagiging ama. Yun. Pagiging asawa at pagiging ama. Pero both of that ay kailangan particular na kailangan, kalikutin mo yan para lumago ka. Yeah. At ang kagandahan sa ministry, tuturuan ka kung paano ka maging maayos na asawa, biblical na asawa, at paano ka magiging biblical na ama. Yes, sir. Amen. Yun ang pinupunto natin Amen. dito. Yan ang ginagawa. Because the ministry's foundation is the Word of God. Amen. You see? Kaya, again, ito, naririnig nyo to. Kahapon, binanggit ko ito last Tuesday. Ang ganda yung naging pag-join ni Pastor sa TBL. Kasi ngayon po ay nagpapahinga ating mahal na Pastor, kaya wag mo na kami tatawag. Hindi. Pero ito na sinasabi ko, mga kapatid. Ito po, para sa inyo rin, I hope na may mga nasa team preparation na nakakapanood nito. You see, bago ka mamroblema na pumili, na sa pagpipili ng iyong mapapangasawang babae, okay? Ang problemahin mo muna,
kung ito ba handa kang lumago sa mga level na to. Yeah, amen. Level ng isang asawa at level ng isang ama. Amen. Hindi yan yung basta gusto mo lang makapag-asawa para maikasal ka lang. Walang masama doon. Yeah. Pero hindi yan for the purpose of the event. Yes, sir. That's true. It's a long, Amen. this is a long, our life is a long-term engagement. Yeah. Ito ang totoong long-term engagement, hindi yung sa mundo na boyfriend and girlfriend. Yeah. You see, ito ang totoong long-term engagement because the only engagement of marriage that will give you a long-term if it is based on the Word of God. Amen. Pag nakabase sa salita ng Diyos, magiging long-term yan. Yeah. Amen. Oh, kaya nga papalit-palit ninyo. Akalain mo, mayroon silang naniniwala ang mundo sa long-term engagement. Pero after 3 months, 6 months, a year, naghihiwalay sila. Hanap na ng mga iba. Asan yung long-term doon? Naka 8 years sa naka 8 years sa pagbo-boyfriend. Yes. Tapos, nung magpapakasal na, meron pa yan, nagpakasal kasi high school sweetheart. Nakikita, akalain sa social media, lumalabas yan. High school pa lang, nagpakasal na. Ayun, hiwalay ngayon. Bakit? Kasi nga, walang biblical Walang salita ng Diyos. Walang salita ng Diyos. Yan ang sinasabi natin. Ang pinapunto lang natin dito. Balik tayo, husbands and sa mga fathers na nakakapanood po ngayon. Huwag nating iisang tabi ito. Mga kapatid, ang totoo kasi niyan, whether we accept it or not, nasusukat kasi ng salita ng Diyos yung pagkalalaki natin. Yeah, amen. Diba, Sir Rudy? Totoo yan. Kung physically wise lang, wala dyan. Maraming pwede sabihin lalaki. Yung kasigaan, yung mga kasigaan niya, sa kasigaan ng panahon ninyo, wala Amen. Hindi ko nakikitang siga yung mga panahon niya. No, hindi. Yung panahon nyo, walang walang sinasandigan na may baba, may tatakbuhan ka, ginulpi ako. Ngayon, kailangan may susubuhan kang grupo ha? Nasaan yung katapangan ng lalaki? Sa mga kabataan. Social warfare kasi social media nagbabangayan. Magsusunto ka na lang, kailangan naka-live. Anong gusto mo? Ano ba naman yan? Sabi ko, kaya yung panahon ninyo, kung yun ang usapan, panahon ninyo, okay na standard Pero ang problema, hindi yun nasukatan ng pagkalalaki. Yun. Ang sukatan ng pagkalalaki, nandito. Amen. At para pasukat mo yung pagkalalaki mo dito, kailangan mo nito. Kaya para sa ating mga fathers, husbands, pagka nagpakulong tayo sa interpretasyon ng mundo ng pagiging lalaking ama at lalaking asawa, makukulong tayo sa iisang filosofiya na hindi mo susundin ang salita ng Diyos. Nakakala natin, hayay ang buhay doon. Hindi natin alam, matindi pala problema na idudulot doon. Totoo yan. Kaya, para sa mga fathers, again, husbands, huwag niyo pong iwasan ang ministry. Mahalin niyo, and we would like to encourage you, involve yourselves and engage yourself in the ministry. Yes, Kasi sabi ko, hindi naman lahat, hindi lahat ng tao ay, hindi lahat ng tao nakakasumpong ng ganitong pagpapalang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya para masumpungan din nila, magpagamit tayo. Amen. Amen. Last encouragement natin para sa mga fathers na mag-join sila sa ministry. Sir Noel. Amen. So, maraming salamat, Sir Jow, at sa mga kapwa ko, asawang lalaki, ay wag po kayong dalawang isip na mag-join sa ministry. Dahil ako, nagsasalita ako, at dito ako nagbinata, dito ako nagsimula ng aking pamilya. At ngayon, nararanasan ko na, nakikita ko na kung ano yung naitulong ng ministry sa aking pamilya. Amen. At alam niyo po, mga kapwa ko, asawang lalaki, kapag nasa ministry ka, ay matututo kang lalong mahalin ng Diyos. At higit sa lahat, ay mababantayan mo ang iyong sarili na hindi mo pala kinakailangan gawin ito dahil ikaw ay nasa ministry. At mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, masaya ang nasa ministry. Alam niyo po, tayo lamang mga anak ng Diyos ang binibigyan ng karapatan ng Diyos na maglingkod sa kanyang gawain. At kung hindi natin yan sasamantalahin, mga kapatid, ay hindi nyo mararanasan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon at yung kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Hindi ko naman sinasabi na kapag wala kayo sa ministry ay wala sa inyo yung pag-ibig ng Diyos. Kundi, lalo pa ninyong mararanasan, lalo pa ninyong mai-enjoy yung inyong buhay
bilang isang asawang lalaki kapag nasa ministry ka. Maraming salamat at magandang tanghali. Amen. Sir Rudy. Amen. Lagi kong sinasabi na huwag nating lilimitahan ang ating sarili. Yeah. Lalong-lalo na kung meron pa namang room para ikatuto at ikalago tayo. Amen. Ang gawain ng Panginoon ay malawak, marami tayong matututunan. Amen. Para sa mga mag-aasawa pa lang, hindi mo mapapangalagaan at magagampanan ang pagiging magaling na asawa kung hindi mo papraktisin yan sa gawain kung paano mo pahalagahan ang ibang tao. Amen. Amen. At kung ikaw naman ay may asawa na at nasa pamilya na, mga kapatid, mas lalo mong pasukin ang gawain upang mas makita mo kung gaano mo dapat pahalagaan ang pinagkatiwala na sa iyo ng Panginoon. Amen. So thank you so much sa atin mga kapatid at lahat ng yan ang papuro at Amen. Amen, amen, amen. And again, para sa mga fathers na nandiyan po, ay patuloy po nating ipanalangin sa Panginoon. Patuloy po nating ilapit sa Panginoon, mga kapatid, na tayo ay patuloy niya bigyan ng opportunity. Kaya sabihin man natin na may trabaho tayo. Alam ng Panginoon na seryoso tayo. Alam ng Panginoon kung seryoso tayo, na gusto nating mag-involve sa gawain ng Panginoon. Hindi po uli lahat. Huwag niyo isipin ang edad. Huwag niyo isipin ang edukasyon. Hindi patalinuhan sa gawain ng Diyos. Hindi patalinuhan. At huwag niyo isipin ang posisyon. At huwag niyo isipin na ito lang kaya kong gawin. No, walang ganyan po dito sa gawain ng Panginoon. Ultimong pagwawalis ay mahalaga sa gawain ng Panginoon. Amen. That's right. Yan po ang sinasabi ko sa atin lahat. Wala pong ano dyan. Wala pong problema po dyan. Basta ang kailangan lang ng Panginoon, sabi niya sa Book of Romans, present your bodies a living sacrifice. Amen. Holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Yan po, pinakamaganda yan sana. Kaya para sa mga husbands, fathers, ano pa hinihintay nyo? Just talk to your area leaders. Magsama-sama tayo na magpagamit sa Panginoon. Amen. You don't need to commit yourself na maging full-time staff. No. Amen. Just be a full-time for God. Yes, You see? sir. Marami pong kaya yan kahit may trabaho. Huwag Yeah, niyo po paintulutan na gamitin ng dyablo ang pagpapala na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon na trabaho. Yeah, Tandaan po natin, Diyos pa rin ang may dahilan bakit kayo may trabaho. Yes, Alright? sir. So muli, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. I hope na kami po ay naging pagpapala sa bawat sa inyo. Thank you, Sir Rudy. Thank you, Sir Noel. Amen. Thank you po sa Panginoon dahil binigyan tayo ng maayos sa internet connection. And tandaan po natin, mga kapatid, we just give you a heads up. Ang dyablo ay talagang naghahanap ng butas para makasingit dahil lahat ng mga evangelistic meeting na pinupuntahan ng ating mahal na pastor sa mga churches ay talagang nagbubunga. Maraming nako-convert, maraming nasishare ng gospel, maraming nako-convert, at maraming nananatili sa mga simbahan. Amen. Kaya, mga kapatid, tayo po na nandito. Let's make it sure the same thing ay kailangan ganun din naman ang attitude natin sa areas po natin. Hindi po natin kailangan palantayin, sabihin ni Pastor, magkaroon tayo ng evangelistic meeting dito sa atin. No, hindi. Tayo po ang main. Yung ginagawa po natin sa area, yun din po yung ipinapagawa ni Pastor doon sa mga ibang simbahan. That's right. Amen. Kaya kung nagiging effective po yun sa kanila, it's because of the reason na effective yun dito sa atin. That's right. Alright, Amen. so muli ay antabayanan nyo po ang mga susunod pang programa ng ating po simbahan, ang the preparation para sa mga team preparation, and of course sa ating pong fellowship. If you want to join us sa Katanawan Kulitan, mamaya kita-kita tayo sa TCS, The Curfew Show. And once again, thank you for being with us and keep on involving on your area programs, area activities, and on top of all of this, lagi namin sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. Amen.